Ipinanganak noong Marso 12, 1994, isa siya sa 9 na magkakapatid. Upang makatulong masuportahan ang kanyang pamilya, ay pinasok niya ang pag-iigib ng tubig, bangkero, construction, at factory worker. Sa kabila ng kanyang pagkahilig sa pagbabasa ng mga libro, huminto siya sa pag-aaral ngunit nagpatuloy naman sa pagbabasa at laman ng library kung may pagkakataon. Yo guys! Subscribe naman dyan sa aking Facebook, TikTok at YouTube accounts. Likes at comment na din kung may mga suggestions at request kayo dyan. Let's go! Sa edad na 19, nagtrabaho siya bilang gwardiya sa Carmelo at Baorman Publishing sa Makati. Noong may naganap na welga sa kumpanya, aksidenteng siyang natamaan ng ligaw na bala na nagbigay sa kanya ng pagkakataong mapagtuunan lalo ang pagbabasa at dahil dito, na-develop ang kanyang kakayahang sa pagkukwento. Ang kanyang unang nasulat na kwento sa comics na Citadel ay isinerye sa Superstar Comics. Sa edad na 22, nagtagumpay siyang magkaroon ng pagkakataong malathala ang isa sa kanyang kwento na isang romance novel sa comics na natuklasan ng isang nagdaraan at naging hit. Malaki ang kanyang kontribusyon sa pop culture ng Pilipinas mula dekada 70 hanggang 80, kung saan sumulat siya ng higit sa 800 na nobela at maikling kwento para sa comics, na nagbigay sa kanya ng titulong Hari ng Pinoy Comics. Noong 1987, lumipat siya mula sa pagdodrawing patungo sa pagsusulat ng script upang mas masuportahan ang kanyang pamilya. Pumasok siya sa industriya ng pelikula noong dekada 80, kasama at katulong ang kanyang asawa sa pagbuo ng mga pelikula. Ang kanyang mga pelikula, na madalas tungkol sa mga krimen sa totoong buhay, ay sumikat sa tawag na massacre films. Mabilis ang ginawa ang mga pelikulang ito at natawag na Pitu-Pito movies. Sa kabila ng mga kritisismo, ang ilan sa mga pelikulang ito ay naging matagumpay sa Metro Manila Film Festival. Noong unang bahagi ng 1989, nag-produce siya ng pelikula tungkol sa sigalot sa Camp Kawa-Kawa habang ito ay nagaganap, na nailabas noong Marso ng taon na yon. Noong 2001, binalak niyang gumawa ng pelikula tungkol sa EDSA 2, isang biographical film tungkol sa isang kilalang politikong involved dito. Binalak din niya ang isang biographical film tungkol sa MMDA chairman na tatakbo para sa mas mataas na posisyon sa politika ng panahon na yon, ngunit tumanggi ito dahil sa mga technicalities sa batas sa eleksyon noon. Noong 2007, pinangunahan niya ang pagsisikap na maibalik muli ang industriya ng comics, na nagresulta sa paglulunsad ng mga bagong kwento at isang dyaryo-nobela para sa Philippine Daily Inquirer. Noong 2008, pinarangalan siya ng pagre-release ng selyo na may larawan niya at ng isa sa kanyang mga karakter sa comics. Ipinangalan din sa kanya ang isang kalye sa Pasig. Noong 2009, napiling parangalan siya ni Pangulong Gloria Macapagal Arroyo bilang National Artist ng Pilipinas, na nagdulot ng kontrobersya dahil hindi siya kabilang sa listahan ng mga pagpipilian ng nominating committee. Ang mga kritiko ay nagsabing hindi siya qualified at ang kanyang mga pelikula ay may mababang kalidad lang. Sa kabila ng mga protestang ito, ipinagtanggol niya ang parangal na natanggap, ngunit sa kalaunan, ay binawi din ito sa kanya. Pumanaw siya noong May 20, 2024, sa edad na 80. Siya si Mr. Carlo J. Caparas. Ano man ang iyong pinagmulan, ang patuloy na pagsisikap at pagtitiyaga ang magbibigay daan upang maabot mo ang iyong mga pangarap. Patunay na ang determinasyon at pagsisikap ang iyong mabisang sandata upang ang mga balakid sa daan ay iyong malampasan.